Okay, so good morning mga kuya, no? So mayroon na naman tayong panibagong estudyante ngayon. Isang manual na sasakyan yung aaralin ni Aldrin po. Aldrin. Good morning, Aldrin, no? Good morning. So isang zero knowledge sa manual na sasakyan. So eto, mag-i-start kami sa familiarization. So Aldrin, ready na ba ikaw? Ready na po. Okay, so ganito, no? Mag-uumpisa tayo sa familiarization ng sasakyan. Okay, tara, let's go! Ganito, no, kapag ikaw ay magdadrive ng manual rin, syempre, ang una-una mong aalamin dyan ay yung paano mag-start ang makina. So tandaan natin, no, karamihan ngayon ng mga bagong modelo na manual na sasakyan, hindi siya katulad ng mga old model din, ha. Dati kasi din, ang mga old model, pag nilagay mo ang susi, tapos sigurado ka namang neutral na, pag ginanon mo, i-twist mo yung susi, nag-i-start na. Yung mga bago ngayon din, hindi. So kailangan, paglagay mo ng susi, ganito yan din, lagay ang susi, unang twist niyan din, pwede ka na magradyo, pwede ka na mag-charge sa bat. Iwasan natin yon kapag patay ang makina, no? Kasi si battery naman yung maapektuhan doon. Pangalawang twist mo ganyan din, lalabas yung mga ilaw na yan. Yan. Kita mo yung mga nasa panel board natin. So, katulad ng ito, engine check, sa langis, tapos ito sa power steering, sa battery. Yung nagbiblink na yan, seatbelt, hindi pa tayo nagsi-seatbelt. Tapos parking brake, no? Yung handbrake. Okay, so, and then, pag nakita mo na yung ilaw niya, ang kasunod niyan, mag-i-start na siya. But, kailangan mong ilubog all the way ang clutch. Yan, ha. Basta't neutral yan, pwede mong bitawan ang clutch ng bigla dyan. Okay, so una nating itinuro sa'yo yung paano ipaanda rin ang sasakyan. Ngayon, ito yung mga reminders natin sa isang driver o mga baguhan. Ang ipa-priority mo lagi kapag ikay uupo dito sa driver side, ikaw ay magdadrive, priority mo lagi ang pagsi-seatbelt. Yan ang uunahin mo, no? And then, after mo makapag-seatbelt rin, ang next mo gagawin dyan, ay yung pag-a-adjust ng upuan. So, ang pag-a-adjust ng upuan rin, mayroon yung bakal dito, tama? Yung bakal. Diba? Aangat mo lang yan. Angat mo. Yan, gaganyan yan, ano? Yan. Pero, kapag nandito ka sa driver side, yung isang kamay mo lang dun sa bakal, dito ka naman kukuha ng puwersa sa manubela, no? Para maurong sulong mo siya. Tapos, pag upo mo dito, kailangan lapat na lapat yung likod mo sa upuan. Talagang komportable yung likod mo, no? And then rin, para makuha mo yung comfort zone mo, apakan mo lang sagad ang clutch, no? Para doon mo malalaman kung ikaw ba ay komportable na sa clutch. Ngayon, ang pang-apak mo naman doon sa clutch sa drain, yung tip lang natin. Hindi yung tipong ganito, kita mo yung pako, yung ganyan. So, hindi komportable yung ganyang apak. So, kailangan yung ito lang, no? Tapos sagad yan talaga din, no? All the way to flooring talaga ang pag-apak niya. Ano ba, pag-apak mo lang ganyan at medyo hirap ka, di susulong ka lang sa pamamagitan naman ng ganito. So, ang posisyon ng iyong paa sa clutch, nakahanging dapat, hindi yung nakalapat dito sa flooring. Kasi ito, hindi nagiging consistent ang bitaw mo kapag ganyan, no? So, dapat nakaganyan, nakahanging. Pagka binitawan mo naman siya din, kailangan dahan-dahan lang na ganyan. Kita mo yung tuhod ko gumagalaw, no? Kasi yan, pag na-let go mo na yan, ang paa mo dapat nandito na sa footrest, no? Kasi para malapit lang kapag gagamitin mo siya.